Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pagsasanib puwersa ni Congressman Isidro Ungab ng Davao City at ni Professor Cielo Magno laban sa mga buhayang politiko na sumisira sa ating bayan. Okay, i-share ko sa inyo, may napanood akong vlog, video na kapwa nagpapaliwanag, sabay na nagpapaliwanag, tandem po si Congressman Ungab at Professor Cielo Magno sa isang vlog. Ang ganda yung paliwanag nila. Ganitong klaseng Pilipino ang kailangan natin. May pag-asa pa ang ating bayan habang may kagaya ni Professor Cielo Magno at Congressman Ungab na hindi natatakot magsalita para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Okay, pakinggan natin itong talakayan ng dalawang magigiting na Pilipino. Utong usapin na to, tapos ako nga po ay napagbibintangan na DDS na daw ako dahil discuss ko tong issue na to. Alam niyo po, ako'y walang kulay. Alam ni Kong Sid na ako'y nananawagan din at sumusuporta sa impeachment ni VP Sara. Pero ito pong usapin na to ay usapin ng budget. At kailangan, natutuwa nga ako na mas marami ng Pilipino ngayon ang interesado sa usapin ng budget. So wag po nating lagyan ng kulay kasi pinipresenta po natin dito ang facts at importanteng malaman ng tao kung ano ang tunay na nangyayari sa budget ng bayan at kung ano itong proseso ng budgeting. Dahil kung tayo po ay didikit lamang sa isang kulay at papayagan natin na masira at mabastardize yung mga ganitong proseso, ay magiging paulit-ulit lang ang korupsyon sa gobyerno. So, isang tabi po natin ang ating mga kulay. Pag-usapan natin kung ano ang tunay na problema nitong budget na to dahil ito ay tax na binabayad natin. Okay? So, makinig po tayo. Sige po, Kong Sid. The budget is the lifeblood of our nation, no? Kung ano man yung mga plano, ano yung mga dreams natin, i-convert mo yun into figures. So, yun yung ating plano, doon i-convert sa figures para ma-implement. Well, natouch ko na rin ng konti yung earmark revenues. Earmark revenues, ginalaw yung PhilHealth. You know, that came from Syntax law, which we passed in 2012, which says 80% of the excise tax on alcohol and tobacco will go to 80% will go to universal health care. Yun yung nakalagay sa health insurance ng mga indirect beneficiaries sa PhilHealth that affects 25 million. At saka tinanggal nila yun. Hindi lang yun yung DSWD, 4-piece, tinanggalan ng 50 billion. So, grabe ang ginagawa ng gobyerno ito, no? PhilHealth, zero budget. Ang 4-piece, 50 billion. Dapat, huwag tayong magkamali dyan kasi kung ikaw ay isang totoong ekonomista at you really care for the country, you look forward to long-term development financing of our country. We address economic development and anti-poverty. No, kasi yung 4-piece naman is an anti-poverty program. Like in line with the PhilHealth kasi kailangan mo ng malusog na population, no? Actually, kausap mo nga po yung mga ibang 4-piece recipient ngayon at hindi na, mukhang nababawasan na at hindi na sila nababawasan na sa lahat. May mga waiting list pa tayo dapat. Yes. How can you reduce poverty na ang ating roadmap sana by 2028, single digit na lang ang ating poverty rate. So, that was supposed to be the social compact of the admin 2028, no? So, kitouch ko lang yan kasi dapat may malasakit sana yung gumagawa ng budget. No, let's not be opportunists. But okay. Magbigay ako ng comment yung sabi ni Congressman Ungab na may malasakit sana yung gumagawa ng budget. Ito, personal opinion ko lang ito, yung pagbawas nila ng 50 billion
para sa for peace. At instead, ang inuna nila yung akap para sa politika. That is a very clear indication na walang malasakit. Kasi hindi sila makarelate doon sa mga naghihirap na tao. Ang daming mahihirap. Kitang-kita ko sa kabundukan, mga katutubo lang. Not included pa dyan yung mga pobreng kababayan natin na nasa mga syudad, mga factory workers, mga minimum wage earners. Ang hirap ng buhay. Bakit mo tanggalan ng 50 billion ang for peace? Kaya walang malasakit. But real economists, no, nagpaplano sa bayan. So balik ako sa tanong mo doon sa nakikita ko na blank items. So as I was looking into those earmark revenues, ginalaw pa pati yung special account in the general fund. So while habang nagre-research ako, sabi ko, ang gulo-gulo nito. Binalikan ko, I tried to work back. Sabi ko, paano ba to? So alam mo naman, matagal ako sa Committee on Appropriations noon. Bago akong chairman, dumaan talaga ako sa proseso, naging vice chairman ako. So I really went into the rudiments of budgeting. Saka nagdi-defend talaga ako noon. When I was vice chairman, nagdi-defend talaga ako, nag-aaral ako. It's a continuing learning process. So sabi ko, balikan ko kaya yung BICAM report. Hinanap ko. Mahirap hanapin yung BICAM report. Wala sa DBM website, wala sa Senate website, wala din sa House website. So saan yun nakuha kong seed itong... Sa emails. Kasi... pinadala sa mga congressman. Pinadala sa mga email kasi yung mga agenda at saka yung important documents, everyday nagpapadala ang secretariat noon. So, more than 300 members of Congress at saka 24 members of the Senate, pinadalhan kami ng individual emails. Kaya ngayon pa lang, yung mga nagsasabi na draft lang yung na-receive ko, sorry, na-receive ko yan, ipakita ko yung email na na-receive ko. At saka firmado yan, hindi yan draft report. So, binalikan ko. Confirm ko na po na original yung natanggap ni Kong Sid na document at legit na BICAM report dahil may isang senador na nagpadala din sa akin ng kopya ng bicameral report. Maaari nating ipakita. Ipakita natin ngayon. Kasi... Yes, that's 222 to 25 pages. 222 pages. Yeah. Actually, noong araw, binabasa talaga namin yan eh. In fact, during our time, maganda yung pag-explain ni Cielo, no? Na yung House at saka Senate. Yan. So, ito, in-interview pala ni Professor Cielo Magno si Congressman Ucab. Doon, kasi may sariling YouTube channel sa Professor Cielo Magno. Salamat po, Professor Magno. Ipatuloy nyo po ang pagsilbi sa taong bayan through your YouTube channel. Suportahan po natin si Professor Cielo Magno. Okay, speaking of mahirap, ano? Ito,